sa video po na ito, i-share ko sa inyo ang mga nature ng karamihan sa mga lalaki na kung saan napakalaking halaga nito na dapat yung malaman in order para alam nyo kung paano nyo i-deal ang partner nyo, kung ano yung approach, at the same time, it is your advantage sa totoo lang na malaman ang mga bagay nito para alam nyo kung ano yung mga dapat at hindi nyo dapat ginagawa. Kasi minsan, ang alam mo na problema sa isang lalaki, hindi pala kasi nature niya. All you need to do is that tanggapin, intindihin, or mag-adjust ka na lang. So, kung gusto mong malaman na gusto mong mag-improve ang relationship nyo, panoorin mo ito hanggang sa last part. So, let's go! Anyway po, generally po ang i-share ko sa inyo, hindi ko sinasabing specifically yung partner mo. Pero trust me, almost very common sa aming mga lalaki itong mga bagay na to, itong nature na ito. Okay, so number one, karamihan po sa aming mga lalaki hindi marunong po mag-express ng aming nararamdaman o ng aming, problema, ganon, ng aming emosyon. Karamihan hindi namin alam yun. And karamihan din, hindi namin ito na o-open sa kung kani-kanino lang. Mostly, yung alam namin na hindi mangusga sa amin, yung alam namin na makakaintindi sa amin, sila yung pinag-openan namin. So that's why, yun yung pinaka-goal mo dapat na dapat mas close siya sa'yo kaysa sa mga kaibigan niya, especially kapag asawa mo siya. Minsan ang isang lalaki, hindi namin na-open yun, especially kapag problema namin kasi sa amin kasi gusto namin solusyonan na namin agad-agad eh. Gusto namin na hindi na magproblema yung aming partner, kundi kung okay lang sa amin na lahat. Kasi nature talaga namin yun. That we need to be strong. Yung kasi yung standard eh. Kailangan na maging matibay. Dapat hindi kami nagmumukhang mahina. Dapat kaya namin to. Ang problema dito kapag hindi na namin nakakayanan, nagiging exhausting na lang ang lahat ng bagay, is that mostly yung iba nagpapakamatay na ganon, suicidal. Yun na ang hindi na okay. Okay? So, minsan, ang dapat mong gawin sa mga ganyang lalaki, make sure to get his heart, okay? Na maging komportable sa'yo, na mag-open sa'yo. Paano? Unang-una sa lahat, huwag mo siyang husgahan. Pangalawa, matuto kang makinig. Pangatlo, make sure na irespeto mo pa din siya. And don't overtake kung ano man ang decision niya. Just listen to him. And tanggapin mo na lang. Okay? And then magbigay ka ng konting opinion or advice mo. That's it. Okay? That's it. Huwag mong pilitin na kung ano yung dapat niyang gawin. Ganun. Never do that. Kasi minsan hindi yan mag-o-open sa'yo. Especially kapag hinuhusgahan mo agad siya or nagagalit ka na agad. Don't do that. Okay? So pangalawa, the nature naming mga lalakihan is that we are thirst of respect. Diyan kami nauuhaw sa respect. Kasi ang katumbas nito sa inyong mga babae is that love. Di ba kayong mga babae, gustong-gusto nyo na nararamdaman yung pagmamahal namin sa inyo, yung care namin sa inyo. Dapat may mga assurance ganon. Sa amin, hindi ko naman sinasabi na mawala yun. Pero sa amin, ang pinaka natitigang kami, gusto namin is that yung irespeto kami ng partner namin na may authority sa amin. Okay? Like for example, kung meron kang mga bisita ganon, ipaalam mo sa amin. Or kung lalabas ka ganon, ipaalam mo sa amin in that way na perceive namin na may respeto ka pala sa amin or ino-honor mo yung pagiging leader namin or pagiging lalaki namin. Or for example, kung meron kang kung nasa trabaho ka, may meeting kayo, may vacation kayo, or trabaho outside, is that pinapaalam nyo sa amin. In that way, nararamdaman namin yung respeto. At hindi lang yan, maraming bagay pa to show your respect. Kasi the more na pinapakita mo ang respeto sa aming mga lalaki, the more din namin na na-express yung aming pagmamahal sa inyo. Lagi nyong tatandaan yan. Because relationship is give and take yan. So if you don't know how to give respect sa isang lalaki, sa amin, we will never give love also sa inyo. So, ganun lang po ang relationship. So, lagi mong tatandaan yun na yun yung palagi mong ibibigay sa kanya. You need to honor your man, help him to decide, but never decide for him. Never do something or make him decide ng isang bagay which is against sa kanyang will. Or yung mga bagay na kung saan ma-under siya. Maraming mga lalaki na tinatanggap na lang yun.
And sometimes nakakalungkot because we as a man is that we need to stand the truth. We need to stand na tayo ang leader, tayo yung magde-decide. Ang partner natin is that napakalaki yung tulong sa atin. May mga opinions and advices din sila, but wag na wag mong ibibigay sa kanya yung decision making. Okay? Pag-usapan nyo lang, pero magde-decide ikaw na lalaki. Okay? Number 3, kailangan din namin ng assurance. Yes, sabi ko kanina, respect, yun yung pinaka, pero at the end of the day, kailangan din namin ng assurance. Assurance na mahal nyo rin kami, assurance na, believe kayo sa amin, or may tiwala kayo sa amin, or mas higit kami kaysa sa katrabaho mo, ganun. You need to assure also na sa amin lang yung puso ninyo. Kami lang yung nagpapasaya sa inyo. Kasi kahit na minsan para kaming matatag, kaya minsan nag-iisip ka ng way para pagsilosin kami. Pero sa totoo lang inside us, naghahanap din kami ng assurance at validation that we are someone na, hinahanap-hanap din. We are someone na may value din or merong nagagawa sa buhay nyo. In that way, kapag nagbibigay mo yon sa isang lalaki, is that mas gaganahan po kami na mag-provide, magbigay sa inyo at magmamahal, magpapakita ng pagmamahal sa inyo. In that way also, ay naiiwasan na mag-cheat kami. Bakit pa kami mag-cheat kung meron kaming partner na nire-reassure palagi yung pagmamahal nila sa amin, respeto nila sa amin? Maliit po yung chance na mag-cheat ang isang lalaki, okay? Number 4 po na nature namin mga lalaki is that hindi po kami masyado sa drama. Kaya mapapansin mo, mostly na mga marites, babae. Mostly na nagchichismis dito, chismis doon na nakikita mo, babae. Ilan lang po ang lalaki. Like for example, dami mo nang kwento sa kanya tapos reaction na, okay, pabayaan mo lang. Kasi inaiwasan namin yun. Ayaw namin na masyadong drama sa buhay, maraming issue sa buhay. Kung may problema, solusyonan agad, ganun. Hindi yung papahabain mo pa, magkwekwento ka pa ng kung ano-ano. Hindi namin nature yun, at karamihan sa mga lalaki walang pakialam sa mga dramas nyo sa buhay. Maybe dahil sometimes karamihan din sa kasi sa aming mga lalaki is that low sa emotional intelligence. Because we are not build emotionally. We are built differently, hindi tulad ng babae. We are built differently that hindi dapat maging emotional or hindi dapat maging madrama, kasi hindi yun yung meaning namin para sa amin ng isang lalaki. We need to be strong. Kapag may problema, solusyon agad. Kung may problema ang iba, di bale problema nila yun, hindi natin problema. Ganun po yung nature na karamihan sa mga lalaki, okay? Number 5 po na nature namin is that we are longing to be needed, or gusto din namin na maramdaman na kailangan nyo kami. Why? Nature nga namin na mag-provide, na mag-lead. So, we are looking ng mga tao, especially ng tao na ng partner ng isang babae na kung saan kailangan na niya yung leadership namin, yung provision namin, yung maibibigay namin. So, whenever that you need him or you show something na kung saan kailangan mo siya sa area na yan, yun yung nakakalalaki sa amin, because we can able to express ourselves, we can able to execute kung anong meron kami. In that way, nakakalalaki or feeling namin lalaki kami. Achievements sa totoo lang. Whenever that we show our protection, ganon, our pagpo-provide, ganon, is that yun po yung nakakalalaki sa amin. Alam ko, karamihan sa mga babae hindi maintindihan to, kasi nga, you are built differently, we are built also differently. It doesn't mean that mas higit kami sa inyo, no. It's just the design, magkaiba lang ng design. So, my point here is that karamihan kasi sa mga lalaki, we want to show our value sa tao, especially sa mahal namin sa buhay. That is why nasasaktan kami kapag pinapakita mo na wala kaming kwenta, sinasabi mo sa kanya, or mas pinipili mo pa na humingi ng tulong sa ibang tao, sa mga kaibigan mo, more than sa kanya, is that nagagalit kami, nagsiselos kami, doon nabubuo yung pagsiselos, insecurities sa amin. Kasi nga, hindi namin yung nararamdaman sa'yo, which is very long dapat, or hindi mo dapat ginagawa sa partner mo. Kailangan iparamdam mo sa kanya na siya yung
na kailangan mo siya para maging masaya ka, ganon, para makompleto yung araw mo, ganon, kailangan mo siya sa gabi, ganon, kailangan mo ng kayakap, kailangan mo siya, kailangan mo yung kanyang init. In that way, nare-reassure mo yung pagmamahal mo, respeto mo sa kanya, and in that way, actually, mas nare-revive or mas kaganahan niya. Sabi ko nga, kapag alam mo to, ni-apply sa kanya, malelesen yung chance na mag-cheat siya at mas mag-develop pa siya kung paano niya rin na-express yung kanyang pagmamahal sa'yo. So make sure na iparamdam mo that he is needed sa buhay mo. Which is true naman, di ba? Which is true naman, di ko sinabing plastikin mo. Just be real. Kasi kung hindi mo na siya kailangan sa buhay mo, then bakit ka pa nasa relationship na yan? Listen, kayong mga babae is that you are not designed to be alone. You are designed na may partner sa isang lalaki because you always need a man. All I want you to understand is that magpakatotoo dahil talaga naman na kailangan mo isang lalaki. Napaka-foolish or sinungaling yung mga babae. Sabi niya, hindi ko kailangan ng isang lalaki para maging masaya. Technically, yes, of course, kung masaya ka na sa sarili mo, but at the end of the day, kung maging honest ka at tanungin mo sarili mo, kapag wala kang partner, kailangan mo ng partner. Kailangan mo ng isang lalaki. Tandaan mo yan, okay? Number 6, may mga fear din kami. Minsan, dahil sa lalaki kami, parang matitibay kami or parang wala kaming kinatatakutan, ganon. Pero sa totoo lang, meron. Takot din kami ng rejection, takot din kami na mapalitan, takot din kami na, maloko, ganon. Minsan, bakit nagagalit na lang siya gano'n, or bakit hindi na lang siya nagpaparamdam, or bakit ganito, nakipag-inuman na lang sa mga kaibigan na hindi mo alam, or biglang nag-chicks na lang ng iba. Because sometimes sa mga lalaki takot na ma-reject. So, inuunahan ka na lang. Because gusto rin namin na ma-maintain yung pagiging lalaki namin. At the same time, takot kaming ma-reject. So, uunahan ka na lang. Mag-chicks na lang siya para na magbumukhang siya yung matibay. Pero at the end of the day, may takot din kami. And alamin mo yun kung ano yung kinatatakutan na, but never use it para mag-take advantage sa kanya, para chance mo yun na i-control siya, i-manipulate siya. No, tulungan mo siya sa mga fear niya na yun. Do the opposite. Express love, respect, and you will see, mag-heal yan. And mga tao kasi that naghilom na inside, they are okay inside, is that nagmamanifest kasi yan outside. Number 7 na nature namin is that pinapahalagahan namin ang tiwala. That is why sometimes we hate it whenever na pinapakita nyo na wala kang tiwala sa amin. Lalabas lang kung ano-ano nang sinasabi mo, kung ano-ano na paratang mo, nawa ka lang yung phone, kung ano-ano na, kung anong paratang dito, paratang doon. Sometimes we needed what they call trust. You need to trust us also. Because whenever na nararamdaman namin yun sa isang lalaki, sa isang babae, except sa mga hindi talaga mapagkakatiwala ang lalaki, Pero kung alam mo naman na mapagkakatiwalaan yan, sometimes nagkakamali yan, it's okay. Pero kung alam mo na trustworthy yan, then ibigay mo yun sa kanya. Kasi alam niyang papahalagaan yun. Kasi the more na hindi mo yung pinaparamdam sa kanya, nabibisit yan sa'yo. Laging nainis yan sa'yo. Kaya minsan tinatakasan ka na lang, hindi na lang nagpapalam kasi nga wala kang tiwala. Pinagbabawalan mo siya sa mga bagay na gusto niya rin gawin. That's the problem, okay? And last but not the least, na nature naming mga kalalakihan is that we are longing ng understanding. Sometimes dahil sa medyo straight nga kami mga lalaki mag-isip, we cannot able to express ourselves. Just like you, mga ladies, hindi namin nasasabi kung anong nararamdaman namin. But at the end of the day, we desire also na maintindihan nyo rin. Na may mga bagay na sana'y maintindihan mo na lang that we don't need to speak about it, we don't need to talk about it. Kumbaga, mararamdaman or kumbaga, maiintindihan mo na lang. I-accept mo na lang kung anong meron, kung anong nang nakaraan, intindihin mo na lang na nagkamali rin kami, just like you also. Pero, ang pinopoint ko dito is that kailangan ng understanding. Kailangan naming mga lalaki. Nature namin yun, na naghahanap din ng understanding. Kaya nga minsan, yung mga barkada namin, mas pinipili namin. Okay? More than sa kapamilya namin, sa magulang namin. Kasi, sometimes yung mga magulang, hindi naintindihan. So, doon kami sa nakakaintindi sa amin.
So, ganun din. If you want na maging mas closer yung partner mo sa'yo, ibigay mo ang understanding sa kanya na naintindihan mo siya sa kung naman situation niya, kung naman ginagawa niya, and make sure na magpo-provide ka ng atmosphere which is willing na mag-receive sa kanya, na mag-comfort sa kanya, at magbibigay ng peace of mind. So mga kapatid, ito lang po yung mga ilan sa mga bagay na nature namin, or we desire also na malaman nyo ito para mag-take advantage kayo dito on how to handle your partner, para mas maintindihan mo siya, para hindi mo isipin na problema lahat, problema. No, gawin mo lang, or kailangan mo lang maintindihan ang mga to at gawin yung mga in-advise ko sa inyo, and we'll see, merong mangyayari na maganda sa relationship nyo. So that's it. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. God bless you, and see you sa ating next video.